Good morning po ulit. Ito naman po, nag-jogging na naman tayo para naman for physically fit. Siyempre po, hindi naman sabi kailangan sobrang ihatong yung sarili sa exercise. Dapat it's 30 minutes, 15 minutes or 1 hour every day. Okay na po yan. Okay? Topic po natin is comfort zone is your danger zone. Akala ba po natin yung comfort zone natin comfort na tayo dyan. Diba? Kaya nga, pag sabing comfort, sabihin, kung naghihirap ka ngayon, i-comfort ka ng kahirapan na yan. Di ba? Kung mayaman ka, iko-comfort ka kasi hindi ka lalago andoon ka lang Kahit meron ka na sa buhay, bawa meron ka na 1 milyon. Di ba? Comfort zone ka pa rin na andun ka. Yung 1 milyon mo, diyan lang yan. It's either mawawala yan. Kasi nga, hindi lumalago naka-comfort palagi. Di ba? From the word comfort. Kaya nga, comfort zone is a danger zone. Delikado po dyan. Kailangan lumabas po tayo dyan. Tumalon tayo dyan para makawala tayo kung ano man yung gusto nating marating sa buhay at kung ano yung ayaw natin ngayon na meron tayo. Di ba? Siyempre, lahat naman nangangarap Di ba? Nagpaplano. Tapos kung nagpaplano, nangangarap ka, andiyan ka pa rin sa comfort zone mo, walang mangyayari. Habang buhay lang na pangarap at plano yan. Sabi nga, if you plan to fail, you fail to plan. Di ba? So dapat pag nagplano ka, dapat may result. Ano yung result nun? Gawa ka ng paraan. Kung mawala ka dyan. Nagtatrabaho ka, hindi ibig sabihin mag-resign ka Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ibig sabihin po, nagtatrabaho ka, tatalon ka sa pamamagitan ng hanap buhay lang ginagawa mo, income lang or salary lang ang iyong nakukuha, gagawa ka ng paraan. Ibig sabihin, na andun ka sa comfort zone, lumabas ka, pero andun ka pa din, ibig sabihin, meron ka ng ginagawang paraan. Parang yung comfort zone, nilagyan mo siya ng, baga naka-fence ka there is a barrier for that comfort zone. Ngayon, tanggalin mo yung barrier ng ilang ano lang, parang merong gate lang siya, pwede kang lumabas. Ibig sabihin, pwede kang mag-invest sa iba, pwede kang kumuha ng ganito, pwede kang magano sa online kung hindi ka naman busy during yung break time, pag mga nag-o-office or pag day off ninyo or pag nasa bahay, kaysa naman maglaro lang ng kung ano-anong nilalaro sa cellphone. Hindi po masama kasi minsan reward din yan, nai-enhance, pero huwag kayong magtagal dyan kasi dyan tayo nasisira. Ano po? So dapat yun, kung ano yung meron ka, lalo yung mga pamilyado na, kumawala tayo sa ganong paraan. Kasi kung iyan ang nakikita sa atin ng mga anak natin, syempre, yan ang gagayahin nila. Di ba, kita niyo yung mga mayayaman, ano ang inaano sa mga magulang nila? Yung ginagawa ng magulang nila. Kung baka sila matinan yung mga Chinese. Diba? Hindi nila binibaby mga anak nila. Pinagtatrabaho nila. Kasi yun ang ginawa ng mga magulang nila before, bago sila nagkaroon kung ano meron sila ngayon. So dapat ipamana ninyo yung kasipagan, hindi katamaran. Kasi pag ang Pilipino meron mayaya, hindi po masama yan pero kung titingnan natin, di ba? Nandiyan na lahat, iahatid sa ganito, simpleng bagay, hindi magawa. Walang house chores. Dapat bibigyan nyo sila ng house chores. Kung ano yung maghugas ng plato, maglaba, para hindi natin sila takbo ng panahon Anong mali natin, biglang naghirap. O so anong mangyayari? Mamamatay na lang. Diba? So dapat binibigyan natin ng kaliwanagan. Ano yung gusto nating mangyari? Hindi lang sa sarili, lalo sa pag may pamilya na. Kasi generation yan Imapamana nyo yan kung ano yung meron ka ngayon. Tapos ipapamana mo puro kahirapan. Diba? Hindi naman sabihin sobrang yaman Kasi ang iniisip ng iba, ito pa yan Lahat ang daming iniisip. Pero ano ba yung root na para masustain mo yung problema mo na yan? Kung nasa comfort zone ka ngayon. Diba pera lang naman Yun lang naman ang kailangan kasi hindi iniisip Pag pera sa pinag-uusapan, parang hiyang-hiya, ayaw na ayaw. Pag may pagkakakitaan to. Pero yun naman ang kailangan nila, pera. Diba? Ano yung papabay sa matrikula ng anak nyo? Papel? Diba? Di ibig sabihin, ano yung kailangan ko para makawala to? Pera. So anong gagawin ko? Mag-provide ng pera. Huwag kang magnanakaw, huwag kang gagawa ng mali, huwag kang mag-scam. Ibig sabihin, gumawa ka ng paraan. Yun lang yun. Kasi pag pera ang pinag-usapan nilalayuan tuloy ng pera. Alam niyo ba, ang pera, gustong-gusto sa taong mahal ang pera. Hindi ibig sabihin, ginudus mo yung pera. Ibig sabihin naman, pinapahalagahan mo. Kasi iba nakikita ko sa mga guard ko din, yung mga pera ko sila pinaglalagay sa lakan, nilagay dun sa isang baon ng tinakpan, gulo-gulo. Sabi ko nga, alam niyo yung pera, nagtatampo din yan. Ayaw niya sa mga taong burarat. Diba? So kailangan sinupin, ilagay sa isang maayos, ilagay sa ganito, ayusin ba? Kaya iba ayaw na, kaya ang pera naman na marami na hindi naman ginagastos na andun lang, aayawan ka din kasi hindi mo naman pinagagana. Ibig sabihin, there's a current, kaya nga currency, may flow, kaya nga cash flow, gumagalaw. Diba? Hindi yung meron kang 1,000 dyan sa pera mo, wala ang tagal-tagal na dyan, mabagaman lang ipautang mo doon sa nangangailangan, 10% mo, di pagbalik yan, meron ka ng 100 piso doon sa 1,000 mo, hindi masama yun.
Di ba, even sa Bible, 10% ang hinihinga sa ating ikapo. Ganun ibig sabihin nun. Kaya nga, di ba, yung binigyan yun ng Lord yung ilang tatlo yun ng puhunan, di ba? Ikaw, bingatan ng ganito, binigyan ng ganyan, binibigyan silang allocation. That is business yun, ang ibig sabihin. Hindi lang yun na ngayon, ang ginawa ng dalawa, pina-improve nila, nadagdagan, nag-account na. Ibig sabihin, si Lord yung nag-account. Yung isa, inibinaon lang sa lupa, walang ginawa kasi daw baka daw siya sabihin kung halimbawang hindi niya napalago. Sabi ni Lord, kanilagay mo lang sana sa bangko kahit 5 sentimo lang kinita, okay kaysa wala. Di kinuha sa kanya, ibinigay dun sa nagpalago. Ganon din kasi maraming blessing na dumarating sa atin, tinitake for granted natin. Skilled natin, ang galing-galing yung mag-edit. Yung mga iba niya nakikita ko sa mga ang galing mag-edit, ayaw pagkakitaan, di ba? So gawa ng paraan. Sabi nga, lagi kong sinasabi sa inyo, your comfort zone is your danger zone. Kung mawala ka dyan, umalis ka dyan, huwag kang magtambay dyan, hindi ka lalago dyan, maghihirap ka lalo pag nandiyan ka palagi. Marami pong salamat.